saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Veteran NDS. Trending and kwento, iba't ibang gulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. NDS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan, mga kaibigan, sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras na talakayan tungkol sa kalusugan. Kasama po ninyo, Cheska San Diego Bobadilla. Ngayon ang pag-uusapan natin ay medyo familiar tayo pero medyo sa kakaibang bahagi ng katawan dahil paayata nga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ko sabihin yung ating topic, i-welcome muna natin ang ating orthopedic surgeon. Nakasama po ngayong episode na ito. Siya po ay past president ng Philippine Orthopedic Association, past president ng Philippine Orthopedic Society of Sports Medicine at siya former director ng Institute of Orthopedics and Sports Medicine sa St. Luke's Medical Center, Quezon City. Ang clinic ni Doc, dalawang St. Luke's, isa sa Quezon City, isa po yung sa Taguig o sa BGC, yung St. Luke's Medical Center sa Global City, Daford. At meron din pala siya sa Health Right Inc. Yan naman ay nasa Wilcon City Center sa Visayas Avenue, Quezon City. Welcome natin si Dr. Noel Carrillo. Doc, good evening po. Hi, good evening, Ma'am Cheska. Of course, magandang gabi po sa lahat na nakikinig po sa amin ngayong gabi. At of course, sa ating kasama mamaya na pakikilala ni Ma'am Cheska. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. At syempre kasama natin mula naman sa Dave & Ben Enterprises Corporation, si Sir Boyet Benesa. Sir, magandang gabi po. Ay, magandang gabi, Cheska. Sa inyo po, Dr. Carrillo. At of course, nakikinig sa programa po ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sir, ibigay natin yung ating hotline number. Messenger account, meron din sa Facebook. Mahahanap po nila yung ating kapartner ngayong gabi, which is yung food supplement na Arthrid. Yes, 0917-32-33-216. Meron po kami Facebook po. You can search us po sa Google ninyo, Arthrid, ARTHRID. At makikita nyo po yung link doon sa aming Facebook. Sige po, maganda ang pag-uusapan natin ngayon dahil hindi lang mga kababaihan makaka-relate, mga kalalakihan din. Dahil ako'y nangingiti, Sir Boyet, dahil pag-uusapan natin, okay pa ba yung sapatos na ginagamit mo? At may kinalaman ho yan sa ating kalusugan dahil naalala ko, Sir Boyet, may nakita ako sa social media na isang litrato. Kapag ikaw daw ay single, lalo na kababaihan muna, pag ikaw ay single at ready to mingle, aba naka mga high heels, diba, stiletto. Kapag nakaisang anak ka na daw, bumababa yung takong, siguro mga wedge na lang ang suot mo para mas komportable. Kapag nakadalawa, tatlong anak ka na, naka-sneakers ka na lang o kaya ay flat na slippers. Parang nandun na yata ako sa level ng naka-sneakers. Hindi ka pa naka-chinelas. Hindi pa naman ako naka-chinelas. Pero alam mo yung mas preferred mo na yung comfort versus siguro style. Kasi naku, ito, kilala na ako ni Sir Boyet at saka ni Doc nung talagang single pa ako at bagong-bago pa ako sa programang Lunas. Pataasan talaga ng hilis yan, Sir Boyet? Pataasan nga. As a matter of fact, Cheska, alam mo, Doc,
a month ago, I met a friend na addict sa walking. He started with a few kilometers. Ngayon, everyday, Doc, 10, 15 kilometers a day. Tapos pinagmamalaki niya sa akin yung rubber shoes niya. Tingnan mo kanya yung rubber shoes ko. Uy, kako, mukhang mahal yan. Oo, sabi niya. Kasi nag-invest ako. Nag-invest ako sa ganito para sure na hindi ako magkakaroon ng injury. Maganda yung lakad ko. Tama ba yun, Doc? Makukuha ba talaga sa rubber shoes yan? Tama, malaking factor yung rubber shoes. Matututunan natin yan. Didiscusin po natin yan mamaya. Huwag kayong mawawala. Marami ho kaming mga tips na ibibigay sa inyo kung paano pumili ng maganda o tamang rubber shoes. At naalala ko, Sir Boyet, Ma'am Cheska, nung bago lang akong pumupunta dyan sa DCRH nung araw, si Ma'am Cheska noon, dalaga pa noon. Nadaanan ko yan one time, ang itsura ko mas matangkad sa akin eh. Nung tinignan ko yung sapatos, talaga kung ito, napakatakas. Yung height, Doc, na na 5'3", nagiging 5'9", no? Tama po. Nagiging pang beauty queen ang height, no? Pero karamihan sa mga kababaihan kasi ang topic nga natin ay yung paglalakad. Yan ba ay friendly sa ating mga joints at sa ating paayang walking shoes or yung walking footwear natin? Kasi, Doc, marami hindi naman lahat kasi may sariling sasakyan, aminin na natin, nagko-commute ang karamihan ng mga Pilipino. Pero yung mga gusto talagang pumorma, minsan sabi nga nila, kaya yata na-invento yung tiis ganda Doc, di ba? Tama, oo, tiis ganda, no? At siyempre, importante yung sapatos, lalo na talaga sa lahat. Lahat, wala yatang, walang isang tao na talagang namamasukan ng tatrabaho. Importante po yung ating footwear sa araw-araw, no? At ang sinasabi nga sa regular na paggamit ng ating sapatos sa paglalakad o kaya sa pagtatakbo, lalo na yung mga tumatakbo, no? Yung regular fitness na naglalakad on a regular basis, yung mga sapatos na yan ay dahan-dahan naman nawawalan ng kanilang kakayahang umangkop sa iba-ibang deforming forces na binibigay natin. Nagkakaroon ng iba-ibang mga puwersa na exerted doon sa ating sapatos. Kaya yung sapatos natin ay dapat angkop at kung hindi, dyan po nag-uumpisa yung mga posibleng mga injuries sa ating paa. Hindi lamang paa, Sir Boyet, Ma'am Cheska, napupunta rin sa bokong-bokong, napupunta sa tuhod, sa hip, at kung malala na, napupunta sa low back. So parang konektado simula lang sa paa, napupunta hanggang low back ang ating mga pinsala. Mamaya tatalakayin natin lahat yan. Though, ang talagang exercise ko, Doc, is swimming. Pero I do some walking also. And minsan, dati yung rubber shoes ko na dati ko sinusuot, ang masarap siyang ilakad. Pero ngayon, napansin ko, pagkalakad, sumasakit na yung paa ko. Masakit. So, ano yun, Doc? May mali na ba? Or ano? Yan ang sinasabi ayon sa mga recommendations ng ating mga eksperto, mga podiatrists, mga foot specialists. Sa orthopedic, meron kaming foot and ankle specialist. Halos yun lang ang mga tinitingnan nilang pasyente na may mga problema sa paa saka sa bokong-bokong, no? Sa foot and ankle. Ang kanilang recommendation na dapat daw yung ating sapatos na ginagamit regular sa paglalakad o kaya sa pagtakbo, dapat pinapalitan natin tuwing 500 to 800 kilometers, no? Kung ikaw ay tumatakbo ng halimbawa 5 kilometro sa bawat takbo o bawat lakad, no, na ginagawa natin for fitness, no, at tumatakbo ka ng 3 beses sa isang linggo, subali meron kang 15 kilometers per week na tinatakbo o nilalakad, dapat pala magpalit tayo ng sapatos sa loob ng isang taon. Yun. So 1 year ang computation. Bakit po ganon? Kasi ayon po sa napag-aralan na nila based on experience and studies na talagang pinag-aaralan lang yung sapatos, nakikita nila na ang ating sapatos ay nagbabago after about that period, no? Pag nagbago po yun, nagkakaroon na tayo ng problema. Yung tinatawag na cyclic loading ng ating sapatos, nawawalan din ng shock absorbing capability, yung capacity ng ating sapatos, no? Nagkakaroon ng stress doon sa ating cartilage na bandang huli na uuwi po sa arthritis. Kung ang ating sapatos ay talagang hindi na natin pinakawalan, ibig sabihin nagbibigay na ng mga palatandaan na siya pala ay hindi na angkop doon sa ating itsura ng ating mga paa. And therefore, they are already giving us some signs na dapat magpalit
at nagkakaroon na tayo ng mga injuries. Nabanggit ko kanina yung mga tiis ganda na katulad ko. Noon na lang. Kasi ngayon medyo nag-iiba na rin yung mga choices or preference lalo sa footwear. No? Ito ay may pangmatagalang o may effect kung pangmatagalan mo siya, Dok, na ginagawa. Kasi nga, hindi naman walking footwear, hindi naman walking shoes ang madalas ginagamit. Kung naka-high heels, minsan pamasok. At minsan sa eskwelahan din, di ba, Dok? Nag-resume na po ang pasok ng ilang mga estudyante. Ang mga sapatos parang mas pinipili na yung magandang tignan, aesthetic, kesa doon sa komportable, Dok. Opo. Yan po yung minsan yung exchange na sinasabi natin na nagtitiis tayo na magkaroon ng konting discomfort basta nando lang tayo sa magandang itsura, no? So fashionable na sapatos kuminsan hindi angkop doon sa comfort na dapat meron tayo, no? Merong mga sakit sa paa na tinatawag na vanity illnesses, no? Isa na yun yung bunyo, no? Dahil pagka tayo sumusuot ng mga sapatos na medyo masikip ang dulo, gradually nagkakaroon tayo ng deformity doon sa arrangement ng ating mga toes. So talagang sakripisyo dahil nga in exchange noon ay fashionable naman tayo, magandang tingnan, no? Pero siguro that leads us to the question, ano nga ba ang magandang sapatos? Paano nga ba ang dapat na paano ba pumili ng maayos na sapatos para gamitin sa regular na paglalakad o kaya sa pagtatakbo, no? So, matututunan po natin yung mga parte ng sapatos. Umpisahan po natin doon siguro sa pinaka-bottom part of the shoe, no? Yung pinakailalim, no? Yung sole, yung mismo sa talampakan po. Ang sinasabi, according to research, sinasabi nila na ang talampakan daw na yon ay dapat medyo firm, hindi ho yung sobrang malambot na pagbagsak mo ay para kang nakatapak sa isang kutsyon. Nawawala ho yung stability ng ating paa pag sobrang malambot, no? So dapat firm pero flexible, no? Ibig sabihin ng flexible, yung sole na yan ay capable na mag-twist ng konti, mag-bend na hindi matigas at hindi nagkopos ng resistance sa ating balat ng paa, no? So dapat flexible, no? So, it should be flexible, pwedeng mag-bend. Samantalang pinoprotektahan naman yung ating paa, no? Ang sole, ang sinasabing recommendation, dapat medyo makapal daw sa gitna ng paa, no? So parang yung makapal ng konti ng sole at manipis papunta sa dulo ng mga toes at medyo sa likod naman din kuminsan makikita mo pa-elevate, rising yung heel part of the shoes. Yan po yung mga modern na mga running shoes na nakikita natin ngayon. Yung gitna ng talampakan ay parang mas makapal kaysa sa likod kaysa doon sa harap ng sapatos, no? You call that the rocker bottom effect, no? Yung rocker bottom po, kung tatandaan nyo, yung pag meron mo kayong yung rocking chair sa bahay, yung rocking chair po, ganun ang itsura na parang nakaliyad. At ang purpose po niyan, para pag nag-heel strike kayo sa bawat stride na ginagawa natin, pag nag-heel strike, parang nagro-roll lang yung paa ninyo papunta sa harap, no? So, yun yung effect po ng rocker bottom. So, pagka ganon, medyo less ang effort na nire-require sa ating mga paa saka sa ankle joint, no? So, protective dahil less ang effort na i-exert ng isang tao na mayroong rocker bottom sole. At pangalawang parte, yung counter na tinatawag. Yung counter po is that part of the shoe sa likod po ng ating sakong, no? So maliwanag siguro sa inyo, napipicture nyo, sa likod ng sakong natin, meron ho dyan na pinaka back part of the shoe. Ang tawag po dyan counter. Ang sinasabi nila, yung counter na yan should be firm, no? Firm pero hindi kasing tigas ng kahoy o bakal, no? Firm na malambot pero yung talagang solid na napipil mo, parang hinahag talaga yung iyong sakong, no? And the lower part of your ankle joint. Pagka ganon, stable po yung iyong ankle joint to prevent na tinatawag kong pronation, supination, gumagala po side to side yung ating paa. Kung minsan hindi ho natin nakikita yan, pero that is dangerous kung sobra ho ang paggalaw ng side to side kasi it can cause injuries, no? It can cause a strain on the ligaments, supporting ligaments of the ankle joint. Also can also even cause sprain, no?
So yung po ang tawag doon, counter, no? And moving forward from the likod, yung mid portion of the shoe, may tinatawag pong arch. Ang paa po natin, merong arko sa loob ng ating the inner border of the foot. Pagka nilagay nyo siya sa sahig, makikita nyo may space po dyan sa ilalim. Isang daliri na space almost, no? Ang tawag po niyan, arch ng ating foot, no? Or arco, no? But too much flattening of the foot, of the arc, no? Sometimes can lead also to chronic problems in the ligaments supporting the arc. So na-overstretch, nagkakaroon ng strain, sumasakit. Pero hindi naman pwedeng mag-overdo ng arch support kasi yung iba exaggerated yung arch support, sobra-sobra. Pagka ganun po, malinaw ang distribution ng weight sa ating paa that can also cause injury, no? So, paano nalalaman kung alin ang tama o hindi? Dapat to isukat nyo yung sapatos, i-feel nyo at ilakad-lakad nyo. Kung komportable, malamang yun po yung tamang fit ng arch support para sa inyo, no? At papunta tayo sa harap ulit after the arch support kung saan meron ng yung widest dimension ng ating paa, yung buto sa base of the big toe saka yung base of the smallest toe natin, no? Yun ang biggest dimension ng ating paa. Ang tawag po niyan, ball of the foot. Bola, as in bola. That's the ball of the foot. At ang sapatos dapat dyan ay should be hugging adequately, you know, yung dimension na yan, no? Hindi ho masikip, hindi naman ho dapat maluwang, no? And that is dangerous daw according to the experts because it can cause injury, no? Hindi stable, kumbaga, ang ating paa pagka bumagsak tayo sa nag-i-slide yung dulo. Merong sapatos na pag sinuot nyo, habang nilalakad nyo, feeling nyo parang suportado talaga buong paa nyo. Parang ang sarap-sarap eh. Parang parte nyo yung iyong sapatos. Parang hindi kayo nakasuot ng ibang bagay. Para lang, wala lang. Parang utmost comfort ang nararamdaman. So ganun po ang mga palatandaan ng mga maayos na sapatos to prevent or maybe minimize the risk of having injuries. So firm yung sole, dapat resilient and flexible, will allow parang rocker bottom effect. At doon naman sa likod, yung counter should be also firm, supporting or hugging the backside or the hind foot. At of course, sa gitna may arch support, no, sa loob. At sa harap naman should be adequate yung size to support the widest dimension of the foot and the toes. Yan po, pagka medyo nag-deviate tayo dyan, nagkakaroon tayo ng mga injuries. Minsan tinitingnan mo, nakakapanghinayang eh. Nung araw, I can relate to that kasi regular runner ako dyan sa Academic Oval, Sir Boyet. Sir Boyet, although swimming yan kasi varsity swimmer yan nung araw sa UAAP. Kaya swimming talaga yan. Pero nag-walking din. Dyan din ako dati sa Academic Oval. Minsan nakakaramdam ako, bakit sumasakit ang likod ko? And after about a while, I realized, oo nga pala, medyo matagal na itong sapatos ko. At pinapalitan ko yung sapatos ko. Pag pinalitan ko yung sapatos ko, suddenly hindi ko siya, bakit nawala yung sakit? At saka ko lang na-realize, nung naisip-isip ko lang, bakit nawala na nga pala? Yung pala, kasi nagpalit ka ng sapatos. Isa po yun sa mga palatandaan na dapat niyong pansinin na ibig sabihin yan, baka kailangan na reviewin ninyo kung gaano nakatagal ang sapatos ninyo at tingnan nyo kung anong itsura ng sapatos. Sometimes it is consistent with some deformation of the foot of the shoes itself. Nagkakaroon nadidisforma na yung sapatos, no? Kung minsan hindi na, tabingin na, yung nasa likod ay may gastado, medyo nag-iba na ang itsura. Hindi na ho yung original na pantay pag bumagsak, kundi mayroon ng tabingi pagbagsak ng iyong sapatos on the ground, no? So yan po isang palatandaan. Pangalawa po, pagkatapos yung tumakbo halimbawa o kaya lumakad ng malayo, parang extra masakit. Parang not the usual na mild lang na dati yung nararamdaman, but extra soreness na nararamdaman doon sa paa after a long run halimbawa, no? Yan po ay isa rin palatandaan. Nabanggit ko kanina, pangatlong palatandaan po yan. Pag tinignan yung sapatos nyo, lalo na doon sa tread, sa ilalim po,
Yung mga thread ng sapatos ay parang nauubos na napupudpud na, kumbaga. So, yun yung mga groove sa ilalim ay parang nagpantay na sila, wala na kayong makita masyadong groove. Nagbago na po yung anatomy ng inyong sapatos. Pagka gano'n, nadi-deform na ho siya at magkakaroon na ho kayo ng mga abnormal distribution ng pressure. May pressure dito na mas mataas sa isang side of the foot. Magkukos po yun ng mga number one, blister, possible po yun, no? Lalo na kung medyo manipis ang ating socks, magkakaroon kayo ng blister. O kaya naman, dahil na nadideform na, nagkakaroon na ng strain yung mga ligaments around the foot, ankle, sometimes yan na-extend yung kanyang impact absorbing capability. Nawawala, imbis na naninigate pagbagsak, kina-absorb sana ng ating soul dahil nga luma na rin yung soul, na-absorb na ng ating mga joints ng cartilage na ating buto at nagkakaroon na rin ng pagsasakit ang ating mga structure sa ating katawan, no? Pang-apat na palatandaan, 5 lang po itong bibigay ko, no? Pang-apat na palatandaan, yung sole ng ating sapatos, especially yung nasa gitna, hindi na pares nung una na medyo siya, pag pinisil mo ay parang lumulubog ang daliri mo. Ngayon, matigas na. Bakit po na gano'n? For a long time na ginagamit yung sapatos, nasisiksik din yung structure, no? The structure of the sole, nasisiksik with constant impact sa pagtatakbo. Tumitigas po yon. So pagka ganun matigas na, nawawala niyang resiliency, yung flexibility, and therefore it can cause damage to the structures of your body, no? Especially the foot and ankle na joint, no? Ang panglima, ito po sigurado, sure na to. Pag kayo nag-blister na, nagkakaroon na kayo ng paltos, ay talaga hindi na pwede magsinungaling talagang. Wala na denial na talagang yung sapatos ay meron ng abnormal pressure at certain point, no? Ibig sabihin talagang maghanap na po ng kapalit. Yung po ang at least 5 palatandaan na dapat obserbahan natin kung mayroon tayo at once you see one or several, lalo na consider the age of your shoes, the anatomy of your shoes, kung na-deform na ba ang sapatos natin, at siguro nangangailangan na ng bagong pares ng sapatos. Naku, mukhang magkakarason para bumili ng bagong sapatos. parang nakadagdag sa gastos, no? Pero alamin natin sa ating pagbabalik, yung dagdag, sabi nga, yung isang kakilala ni Doc, no, investment daw para sa kanya ito. Tamang investment ba ito para sa kalusugan? Kasi yung iba, baka hindi po napapansin, diyan nagsisimula yung mga sakit-sakit ng ating katawan, ng ating mga kasukasuan, dahil pala hindi maganda o hindi tama yung ating footwear. Pag-uusapan pa natin yan sa ating pagbabalik. Kung may tanong po kayo, Sir Boyet, ibigay ulit natin yung ating hotline number. Yes, Jessica, 0917-32-33-216. Sige po, babalikan natin ang ating discussion. Katuwang natin ang food supplement na Arthrid at katuwang natin sa discussion ang representative po ng Arthrid, si Sir Boyet Penesa, si Doc Noel Carillo, ang ating namang orthopedic surgeon. Babalik tayo matapos lamang po ang ilang paalala. Ito ang programang Lunas. RH number 1 na naman! May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Na ating pinag-uusapan ngayon mamaya, tumutok po kayo hanggang sa pagtatapos ng ating talakayan. Pero Sir Boyet, ibigay na rin natin yung ating hotline number kasi I'm sure maraming magtatanong na sumasakit na rin ang paa ngayon. Cheska, 0917-32-33-216. Marami na nga nagtatanong, Cheska, nung nag-break tayo. Eto, Doc, galing kay Danny from Santa Cruz, Manila. Sagabal daw, Doc, sa paglalakad niya yung buto na tumutubo sa tabi ng hinlalaki ng paa. Paano ba raw matatanggal ito?
Opo. Sir Danny, ano po yan? Ang tawag po dyan, bunyo, bunyo, no? Yung ating big toe ay parang sumasaliwa ang alignment at tapos bumubukol doon sa base, no? Meron po solusyon. Ang iba gumagamit lang ng mga braces, pero kasi kung medyo a certain degree, medyo advanced na, hindi na nakukuha ng mga braces, no? Siyempre, best pa rin is to see your orthopedic surgeon, no? Para lang ma-quantify na pwede ba itong i-brace o pwede itong may gagawin. Meron na po kaming ginagawa dyan sa ngayon, kaya lang mga surgical methods, no? Yun doon sa mga hindi na nagre-response sa treatment, no? May surgery na po na minimally invasive, napakaliit lang ho ng hiwa. Tapos, kumbaga, tas mabilis, hindi na pares ng dati. May yung mga modern way of doing that. So, meron hong solusyon. Siyempre, may kasama ho yan pag nagkaroon na ng deformity doon sa base ng big toe, may sumasabay pong arthritis on the base, no? And therefore, mabisa po dyan, yung nabanggit na gamot, ni Sir Boy at kanina, no? Mabisa po dyan, pwede niyong gamitin po yan. 2 beses sa isang araw, 2 kapsula sa umaga, 2 sa gabi, no? So 2 times a day, you can use that, no? Lalo na kung hindi kayo decided to get any surgical intervention, pwede niyo subukan yan. May isang tanong po dito, okay lang ba mag-walk o maglakad kahit may sakit sa tuhod o may knee pain? Mawawala ba yan kapag lagi na akong nagwo-walking? Tanong ni Josie ng Candelaria. Ay, Ma'am Josie, ganito po yun, depende po kung saan nag-uumpisa yung sakit. Kung ang sakit po ay osteoarthritis, no, there are certain strides na anggulo ng ating tuhod na kung saan may tama yung gatil or cartilage, mas sumasakit po doon. Pero sabi nga natin sa mga payo natin sa noong pa mga palatuntunan programa natin sa Luna, sinasabi natin na hindi bawal maglakad o mag-exercise ang isang may arthritis na provided na hindi lalong sumasakit yung kasukasuan na ginagamit pag-exercise, no? So, importante sa isang may arthritis ang nag-exercise, no? Siguro ang the best strategy, no? Mag-take kayo ng isang uri ng gamot na safe para sa inyo. Safe dahil maski matagal yung iniinom, wala kayong problema na iisipin tungkol sa mga side effects cardiovascular, saka sa liver o kaya sa kidney. Yung nabanggit ni Sir Boyet, pwede po dyan, maski ganin yung katagal inumin, wala akong problema dahil it's a natural preparation na with potential efficacy or kagalingan na kumpara doon sa mga ginagamit nating regular na gamot para sa mga pananakit ng rheuma o arthritis. So, in short, hindi ho bawal. You can do the exercise basta hindi lang ho lumalala yung pananakit habang nag-exercise kayo. May maganda katanungan dito, Doc. Galing kay Marlo ng Pasig City. Ilan dapat ang layo ng walking para safe sa joints? Ilang kilometers as exercise? Opo. Very relevant question kasi alam mo ang tolerance ng isang tao depends on so many factors. Number 1, yung conditioning, yung conditioning. Pangalawa, syempre yung age, importante po 'yon, no? Kung bata at maganda ang condition, siguro ang regular exercise, if you are running, halimbawa, normally yung walk jog na sa loob ng isang oras is good enough. Ang sinabi nga, karamihan nga 30 minutes lang pwede na sa regular exercise on a daily basis. Pwede na yung 30 minutes, no? Kaya lang siyempre kung ikaw medyo mataas na level na fitness buff, no? Normally yung isang oras okay lang sa kanila. Sometimes yung iba mas mahigit pa isang oras. Kung walk jog yung isang oras nyo siguro naroon kayo sa mga 3 kilometers, no? So 3 kilometers, no? And of course you want to do that on a regular basis, like siguro papahinga rin every other day. So 3 times a week is good enough, no? Okay. Siyempre, monitor yourself. Palatandaan pa rin siyempre ang our body speaks to us sa pamamagitan ng kirot, no? Pagka nagpaparamdam ng mga pananakit ang ating mga kasukasuan, lalo na in the lower extremities, ang sinasabi siguro babasan mo ng konti yung duration o kaya yung distance ng yung ginagawang pagtatakbo o kaya paglalakad. Yung kirot na nararamdaman sa talampakan on and off, minsan masakit, minsan naman hindi. Kirot
sa sa talampakan. Anong ibig sabihin niya kaya dito, Doc? Tanong ni Geraldine ng Dumaguete. Opo, Geraldine, ang very common na cause ng ganong klaseng talampakan pain to be under pressure doon sa dulo, kung if it is in the ball ng foot, yung ball po doon sa ilalim mo ng bago na makarating doon sa mga daliri, no? So meron hong mga kung matigas po yung ating mga balat at yung kalam nandiyan, no? Especially kung ang footwear po natin ay talagang sinasabi, nabanggit natin, medyo matigas na o kaya hindi tama, no? Tumitigas po dyan yung mga kalamnan sa ilalim ng balat. At yan po nagkukos ng pressure doon sa buto. Ang tawag po metatarsalgia, no? Kaya dapat babaguhin lo ang ginagamit ninyo. May maraming players niyan, especially badminton players, biglang pupunta sa amin ng ganyan. Pinapalitan lang ho namin yung sapatos eh. Pakarano ng mga 2-3 linggo, babalik for follow-up. Kita mo, wala na ho yung kirot, no? So, ganun po. Siyempre, ganun din, para sa nabanggit ko, preparations that are safe, like yung ipapaliwanag sa atin na Sir Boyet, can help a lot, no, in trying to control the symptoms, no? Meron pa yung isang possible na condition, yung tinatawag kong plantar fasciitis. No? Plantar fasciitis is yung litid po dyan sa talampakan natin paa, no? Namamaga, nagkakaroon ng inflammation. Karamihan dyan because kung minsan yung arch support, minsan nag-gain kayo ng weight, no? Nagbago yung timbang ninyo, no? So nagkakaroon kayo ng pananakit kasi sobrang excessive load doon sa paa, overstretch yung fascia na yan o litid na yan, nagkakaroon ng pamamaga at pananakit, no? Sa sapatos, nasusuportahan yan by the arch support, sabi natin, no? Nabanggit natin yung arch support, yung arco. May support ho yung mga sapatos na kuminsan nabibili natin, merong mas makapal sa gitna ng sapatos on the inner side of the shoe, no? So ayan po ang mga strategy para ho maibsan yung nararamdaman natin. Doc, galing kay Ernie ng Quezon City. Malayo daw ang nilalakad niya araw-araw para makatipid sa pasahe. Maraming ganito actually. Masasabi bang exercise na rin to, Doc? O masama na ito sa knee joints? Hindi po. Is part of your regular exercise. You are lucky, Mang Ernie, ano? Kasi syempre, hindi nyo kailangan na talagang maghanap ng panahon para maglakad, kundi yan ay related to your occupation. Kayo'y naglalakad na talaga papunta ron. It's already, look at it as your exercise para mas ganahan kayo eh. And yan naman din, basta siguro napakinggan mo kanina yung aking dinidiscuss kung paano ba pumili ng magandang sapatos para kung may nararamdaman kayo, mawala yon, no? Pagka mali na yung footwear na ginagamit natin, may peligro na tayo na magkakaroon ng mga injury. Yung mga sakit-sakit na ganyan sa paa natin, no? Mostly, it is because improper yung ating footwear. Investment, nabanggit ni Ma'am Cheska yan. Totoo yun, investment po. Bakit po? Kung minsan, no, pag nag-umpisa na magkaroon ng mga sakit-sakit na ganyan at nagagastos na kayo kasi syempre pupunta sa doktor at magpukonsulta, and of course may mga medications na ibibigay, padahan-dahan kung susuma total ninyo sa loob ng isang taon, malaki-laki rin. So investment po ang magkaroon ng tamang footwear na angkop sa size ng paa ninyo at komportable kayo. Siguro bago tayo, Dok, tumungo dun sa medication at saka yung pwedeng idagdag sakaling meron na silang medication kasi nga sumasakit ang paa. Dok, yung iba na syempre budget constraint naman ang kanilang kinakaharap, no? Kung hindi makabili ng talagang mamahalin na sapatos, may mga available ngayon, yung iba nga online na bibili, yung parang ipapasok mo sa iyong existing na sapatos na parang siyang gel type or parang silicone type. Is this helpful, Dok? Tama po, as si Ma'am Cheska, yung shoe inserts kung tawagin, ano. Kaya lang kuminsan ang shoe insert, meron din hindi sa lahat, but the disadvantage at times, no. Pagka yung nahanap mong shoe insert masyadong makapal, sumisikip ang ating pakiramdam sa loob ng sapatos, di ba? May mga shoe insert po na nagbibigay lamang ng cushion doon sa may heel part at saka sa arco sa arch, no? Yun po ang tama kasi kung kasing kapal yung heel part up to the front part of the foot of the shoe, maski po ang pakiramdam, masakit naman din po pagka ganun ng masikip na, no? Meron nung mga
mga sapatos na mura lang pero may design eh. May ibig sabihin ang kanilang design is such that komportable kayo, no? Importante sa sapatos po yung stable eh. Pag tinapak nyo, na-absorb yung inyong foot, na yung impact, suportado yung likod ng paa, maganda yung counter, may arch support din. At dapat medyo malapad ng konti yung sa ball part, sa front part ng sapatos, sa harap. Bakit po malapad ang gusto natin? Pag malapad po kasi unstable, stable po pag malapad. Ibig sabihin, pag tinapak nyo, wala yung para kayong matitisod. Pag maliit po yung sapatos ninyo, madali yung matisod eh. So natatapilok, madali yung matapilok kasi makitid po yung width ng sapatos. Yung po ang advantage. Kaya mga running shoes, we have the known brands, although mga mamahal, pero they're basically designed to give you stability. Medyo malapad ng konti yung kanilang ball part of the foot of the shoe, no? To give stability lang. No? Siguro bigyan ko na rin ng pagkakataon si Sir Boyet kasi mamaya pwede naman i-discuss din ni Doc ano yung mga talagang kung masakit na kailangan ng gawan talaga ng paraan yung inyong mga paa at maganda mai-announce ni Doc kung saan siya pwedeng bisitahin at puntahan. Pero Sir Boyet, itong R3, ano po ang naitutulong nito lalo na dun sa mga sumasakit na joints lalo sa paa? Yes, Cheska. Ang R3 po ay may taglay na dalawang herb. Ito po yung Boswellia serrata, pati Piper longum. Ito yung ginagamit po nung araw sa Ayurvedic medicine. Mga natural herbs po na nakapagbibigay ng nutritional support para mapawi ang sakit at pamamaga. Meron po siyang anti-inflammatory, anti-arthritic, at analgesic effect. Ito po ay all natural. So, minsan, ang problema actually, Cheska, sa may mga rayuma, ay yung pag-inom ng gamot, yung matagal ng pag-inom ng gamot. Of course, meron pong may binibigay sa inyo mga doktor na prescribed medicine, pero you can only take it po on a number of limited time lang. Hindi po natin pwedeng gawing maintenance ito. Meron pong supplement na pwede nyo idagdag. Ito po yung Artrid, ARTHRID. Makapagbigay po siya ng ginhawa at sa mga pananakit ng rayuma at muscle pain, nang wala po kayong katatakutan na hapdi sa sikmura, pwede pong makasira sa ating organs, liver at kidney. Kaya nga sa parati ko sinasabi, huwag pong tiisin ang sakit ng rayuma, ng joint pain. Pwede pong kayo uminom ng Artrid every day. 2 capsules twice a day po, 2 sa umagahan at 2 po sa hapunan. Ang Artrid po ay mabibili po sa Mercury Drug, Watsons, at for your convenience po, available po ito online through Shopee at Lazada po. Ang spelling po ulit, ARTHRID. Pero Doc, halimbawa, meron na silang mga ininom na mga painkillers, pain relievers, at ito, yung sabi nga pang matagalang tulong, itong R3, tuloy-tuloy na po itong iinumin. Pero talagang pinahihirapan sila ng kanilang joint pain, lalo na sa paa. May iba pa bang medical intervention saan ka pwedeng puntahan, Doc, para matry nila ang mga options na ganito, Doc? Yeah, opo, Ma'am Cheska, sa atin kasi ang ginagawa po natin, kung may mga problema na ng ganyan, and we always try always the non-operative methods, yung non-operative. Hindi naman talaga lahat kailangan operahin, Kaming orthopedic nag-o-opera po kami. Pero pwede ho kayong mag-try ng gamot, yung nabanggit ni Sir Boyet, At kung halimbawa hindi kayo satisfied, you can combine medications, Pero hindi ko pinaalis yung kay Sir Boyet na gamot kasi bakit po ganoon? Safe po kasi yan eh. Nakakatulong doon, nakakatulong na mabawasan yung pag-inom nyo ng regular anti-inflammatory, may mga study po na ganyan, combination of anti-inflammatory sa mga natural preparation is always na in the end, nababawasan yung pag-inom ng regular non-steroidal anti-inflammatory. That alone is a very effective way of avoiding or risking complications or adverse effects, So pwede po yun. Pangalawa, therapy, rehabilitation, meron tayong mga doktor na specialist dyan, nakakatulong po bago kayo. Pag kumbisido na kayo at hindi na halimbawa nakukuha sa mga ganyan. At
kino-consider nyo baka may kailangan gawin, siguro punta kayo sa mga kaibigan yung orthopedic surgeon. Kung pupunta po kayo sa akin, halimbawa, pwede po kayong tumawag sa 8723-0301. Ulitin ko po, 8723-0301. Pag na-contact niyo po yan, sabihin nyo lang, natulungan kayong make an appointment with Dr. Noel Carrillo. Tutulungan po kayo yan. Ipapadala sa inyo yung secretary telephone number. Okay? So, ganun po, 8723-0301. At maraming salamat, Ma'am Cheska, Sir Boyet. Alam nyo, just this week, merong pumuntang sa akin na taga Pampanga at sabi sa akin, Doc, alam mo, narinig ka namin sa radyo kaya ikaw talaga yung doktor namin eh. Nag-umpisa na ako kami, may dala akong isang pack na Artrid, pinakita na sa akin. Kumusta ako? Ay, magaling, Doc. Talagang, kaya lang gusto ko nang malaman eh. Eh, ako ba ma-opera pa pagka continue ako? Sabi ko, ang basis po ng operasyon, kung hindi kayo gumagaling kung gumagaling naman kayo, hindi kayo ma-opera. So, kaya maraming salamat sa inyo. Nagiging popular sa Dr. Carrillo because of Sir Boyet and Cheska. Thank you. Our pleasure, Doc. Oo. At Sir Boyet, doon sa mga nagtatanong naman, saan available ito? Lalo na ngayon, online, meron po bang mahahanap na Arthrid? Yes, Cheska. Shopee at Lazada po. Pwede rin po sa nearest Mercury Drug sa inyo or Watson's po. Sige po, I'm sure marami pa kayong karagdagang katanungan pero wala na po tayong oras at anytime naman within the week, anytime of the day, pwede po kayong mag-message sa hotline number ng Arthrid. Sir, ulitin lang natin bago po tayo magpaalam. Yes, 0917-3233-216. Sige po. So once again, nakasama po natin sa ating episode ang Arthrid. Ito po ay food supplement na hatid sa atin ng Dave & Ben Enterprises Corporation. Nakasama natin ang ating medical doctor, isang orthopedic surgeon, si Dr. Noel Carrillo. Once again, Doc, thank you so much. At si Sir Boyet, maraming salamat. Nakasama po natin mula sa Arthrid. Kung may nakalimutan po kayo at nais silang i-message, pwede po anytime doon sa kanilang hotline number or sa akin pong Facebook page, Cheska San Diego Bobadilla. Forward din po natin sa mga nagiging katuwang natin sa programang Lunas. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan. Kapartner natin ang Arthrid at ako naman nakasama nyo rin, Cheska San Diego Bobadilla dito sa programang Lunas. Susunod na po ang Lunas Extension. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With